Good morning po mga karohas. Good morning. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement mo. Ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. And good morning din sa client owner namin dito sa Riego de Dios project. Yun, about dito sa panambak namin dito, mga solid na materials. Naka-schedule siya ngayon or bukas. So sana makakuha na para hindi na siya masakit tingnan sa mata. Okay, project update. Bali nandito ang grupo ni Master Batang. Susukatan natin yung framing ng bar counter. Ayan, babatiin ko muna yung mga kasama natin dito. Kuya Philip, good morning Kuya Philip. Good morning po. Vincent, good morning. Vincent, good morning Lag. Good morning. Okay. Rigor, morning po Kuya Rigor. Ayan. So ito yung ginagawa ni Kuya Rigor dito hanggang sa matapos niya. Puro preparasyon. So ang meron nga po pala tayong 5 pintuan dito. 4 sa taas, isa rito sa pinaka main door. Yan, ang daming gagawin dito sa barniz. Tapos yung ginagawa naman na ibilog dito, installation ng tiles. Nagkulang po kami ng 2 piraso. Yan. Ito yung tiles na ginamit sa poste. Ayan siya. Tapos yung masilya naman dito, yan ni Kuya. Primer na po yan. Okay na to? Primer na? Ano to? Acritex? Acritex primer. Yan, nandito sila Master Ryan ngayon para sukatan po yung pinaka-frame. Babalikan kita dyan, pre, ha? Sige lang. Balikan ko si Master Ryan dito. Yan. Tapos dito sa taas, yung preparasyon. So wala pa tayo makikita naka-install na tiles dito since dumating si Louie kasi marami siyang inayos muna. Louie, good morning. Good morning. Ayun, may naka-install na pala mga 4 na peraso. Yan. Ito yung nakikita natin dito, pinaka-niche. Yan, makikita yung may tubo rito. Binago ni Louie yung pinaka-layout ng tubo. Gawa ng may poste doon, hindi na natin masasagad yung niche natin. Tapos dito nakalocate sa plano niya yung pinaka tubo ng pasingawan. Ayan kaya binago. So para magkaroon tayo ng parehang sukat ng dimension ng pinaka niche natin, ayan binago natin yung linya. Wala namang problema dyan, hangin lang ang dumadaan dyan. Tapos nakaset up na rin yung ating sa shower heater, okay na rin yan. Shower set, okay na rin. Isa sa kagandahan na kapag yung materials nandito na, yung mga personal accessories na ilalagay rito. Yan. Inumpisa na ni Louie. Bali, ang design ng unit na to, pinaka-design ng TND, lahat ng wall accent nandito banda. Tapos the rest, yan, plain white na lang. Ayan. Plain white yan. Hanggang dito. Yan. Ito yung ginamit namin. Yung handrail natin, yun, tarado na. Pre, game natin. Dito yan, di ba? Ito. Ayan, yan ang pinaka-ending. Tapos ang height daw, sabi ni Bilog, 100 lang. 110. 110 ang gagawin ko. 110. 110 siya. Papatong pa kayo eh. Oh, okay Yun na. ang finish ko. Parang sa bar counter na rin Oo yan. nga. Kailangan bukas meron na rito. Yan, pinapa-rush natin sa kanila to kasi para mapasukatan naman ng granite. Magkasabay po kasi yan eh. Tapos yung uka rito kailangan malagyan na. Lagyan na ng tiles. Ayos na. Thank you, pre. Maraming salamat. Ano, Vincent? Ano masasabi mo? Maganda na, boss. Mas maganda na kapag nailagay nyo sa inyo, ano? Oo. Yung corset, papalitan ko ng kalapate. Oo nga, no? Sino ba yan? Ito. Bakit naka for sale yung service mo? Service for sale. Palitan ko kalapate, 2 pare. Kalapate. Kalapate. Kalapati mo, hindi nabalik. For sale, oh. Mukhang mag-upgrade si Boss Rigor, ha? Bibili na rin ang ano. Isa mo na ako eh. Meron ba? Ayun sa laptop. Sige lang, kabit mo na lang muna, tapos balikan mo na lang yung kulang. So, 2. Yeah, thank you ha. Salamat. Pagbalik, lacquer flow. Ilang galon yan? 2?
Dalawang ganun, locker plug. Okay, ingat kayo, pre. Bukas na lang. Pakita pala natin yung ano, yung layout. Patingin niya para makita rin dito sa video. Napakaganda ng pagkakadrawing man. Ayan. So ito yung sa bar counter. Meron siyang dalawang cabinet dito. Bali, ilang drawer to? Dalawa. Pero sa loob meron cutlery. Tapos tatlong open shelf sa dulo. Okay na. Thank you ha. Ingat, ingat. Pagas muna tayo. Malapit na tayo sa Wilcon. Wilcon, pagitan na Naik at saka Tansa. Si Suzuki Utility Caravan, bali naka total of 2,500 siya sa loob ng isang buwan na gasolina. Simula nung ginagamit-gamit natin siya, 2,500. Yan, matipid sa loob ng isang buwan. Dito na tayo sa Wilcon. Yan, dito natin binili yung tiles na nilalagay ni Bilog doon sa wall cladding. Bili lang tayo. Tapos natin manggaling dito sa Wilcon. Andito naman po kami sa City Mini Home Depot, pero Naik branch. Yan, bali Kabuko branch pala. Yan, paharap na natin dito para hindi na tayo mahirapan palabas. Yan, kinausap ko si client. Bali yung banda dun sa may laundry area, sa may outdoor kitchen itong project natin sa Riego de Dios, medyo bitin kasi yung tiles. Sabi ko, kumpletuhin na lang namin. Ilang piraso lang naman? 4 na piraso. CMT metal roof. Yan dito sa may 13. Ito nga pala yung mga binili ko. Bumili ako ng LED wall mirror para sa project natin sa phase 3 at saka sa phase 5. May mga LED wall mirror yung TNB nun. Yan, binaba ko muna ibang mga gamit para magkasya yung bubong. Yan yung bubong nga pala na yan para sa bahay sa darating na linggo. Yung bahay namin na isa. Tapos bumili ako 4 na peraso karidagan doon sa ano po yan, doon sa outdoor kitchen sa project sa Riego de Dios. At saka ito yung kinakabit ni Bilog. Dagdag na rin tayo. Tapos yung gutter para sa project natin sa phase 3, yung dalawang project natin doon, may stainless gutter yon sa harapan ng bahay. 8 feet, 0.5. Makisuyo na lang dyan, kasya yan dyan. Yan na. Nakaubad pa. Sige, babayad muna ako. Ayan yung gutter, 4 na piraso. Bali tig 2 sa isa, sa isang unit. Okay na tayo sa CMT Metal Roofing. Ayan, maraming salamat po sa mga tauhan ni Madam Rachel. Napakaganda ng serbisyo talaga nila. Sila na nagbaba ng mga gamit para mailagay yung mga bubong at gutter, at sila pa nagbalik ng mga gamit. Medyo mabigat din yan. Ayan, salamat. Papunta muna tayo kay Ma'am Melanie Hardware. Medyo mahal yung locker flow sa Wilcon Sa kanya tayo bibili. Baka menos kahit 50 pesos. Tapos after natin bumili, diretso ulit tayo ng Riego de Dios project para ibaba yung mga tiles. Diyan bibili natin dito sa hardware. Tapos diretso tayo sa phase 3 project para ibaba naman tong mga gutter. Sana wag mo na mag-uulan-ulan. Kakabit daw kayo ng bubong kaya kailangan umulan. History, no? Di ba may sampayan? May sampa kayo sa mga puwet nyo. Pag magkakabit ng bubong, kapag nagre-repair na umuulan. Tara. Dito na tayo kay Ma'am Melanie Hardware. Saka pala nagpa-deliver nga pala tayo ng 2 pinulik board na 1/2 para dito sa project natin sa Anyana Beller East. 1 kilong pako na D2 at saka 1 kilong pakong D3. Yan, mamaya makapagbigay tayo ng update doon. Ilang araw din tayo hindi nakapagbigay ng update dun sa Anyana Beller East. Bili lang tayo ng 2 galon ng lacquer flow para sa project natin dito sa Riego. Ayan na si Mrs.
listahan ng mga pinipurchase namin. Ba't ang tagal ni Mrs. Si Ma'am Melanie. Ma'am, nagmamadali kami. Ay, hindi pwede. Nagkukwentuhan pa kami. Sige ha, thank you, thank you. Yeah. Up, yeah. Yeah. Locker plo, 2 galon. Tara. Sa Riega de Dios project ulit tayo. May porse. Oo nga, for sale yung motor ni Kuya Rigor. Porse ba yun? Ay nako, pero dito nakaano. Sinong bibili, yung mga kasama? Dalawa lang. Yan, thank you Kuya. Tapos yung locker flow ni Kuya Rigor. Richard, good morning. Kuya Sandy. Yan, dito na muna yan. Bali, yung kalahati niya para dun sa kabila. May dadaan ha. Wait lang. Sige. Salamat Kuya. Yan, kailangan kasi mauna muna ang gutter dito. Pagkatas yung gutter, pising board, tapos yung PVC roofing na. Walang tubig. Walang tubig, magbubuhos pa naman kami sa kabila. Break time muna. Good morning Rusty. Tsaka kay Hepay. Nasiraan daw kayo ha. Okay na. Tanggal. Pero okay na. Wala daw tubig. Mamaya mo na lang yung kolong-kolong ha. Oo, igip kayo sa bahay. Mamaya na ako magbibigay ng update. Bali, nagbubuhos na po sila ng slab. Halos patapos na yata no. Ito na lang no. Nabitin pa. Oo. Sige, mamaya sikasuin. Yan, pasok na rin ako. Ay, ingatan nyo yung yung PVC roofing natin. Mamaya, itabi nyo muna to. Lagyan na ng halo. Mamaya, gasan nyo mamaya. Sige. Ayan, nagbubuhos na sila. Yan ang kagandahan yan. Tapos, dire-diretso pa magagawa to. Kasi baklas na. Sige Kuya, okay na. Mag-update na lang po ako mamaya. Break time muna. Tara. Sige. Bili tayo ng gas. Sa kolong-kolong. Baka may medyo malakas lang sa gas ngayon sa kolong-kolong. Ano to sa loob ng 1 buwan siguro, 1 beses lang natin to na mapagasan. Gawa ng may iba naman na tayong sasakyan na ginagamit. Kaya lang to laging ginagasan kasi dahil sa tubig sa pastry, halos wala lagi. Yan, buti meron tayo nito dahil papagaan yung trabaho kahit pa paano. Tara. Bali ito mga karakasabang break time. Yan, sagot na tayo ng konting mga katanungan mula kay Leading Sunrise. Yung mga EPC panel po daw ba, meron daw bang iba't ibang kulay? Opo, meron silang parang color rito parang colored na kahoy. Yung may mga haspe. So parang mahogany yata yun or brown, meron sila noon. Tapos meron din silang black. Tapos the rest, wala pa akong idea kung ano pa yung mga bago lumabas pa. So, ito naman sa tanong ni Bal Salvador, sa demolish daw ba, kailangan daw ba yan sa building permit? According sa renovation, basta nasa floor area or yung existing na unit, hindi na po tinitingnan yun ni developer as long as meron ka talagang building permit para sa pagpapagawa ng front and back extension. So, included na po yun. Pero kung magpapagawa ka na wala ka pong permit, baka hindi pwede. Yan. Tapos suggestion lang ni Watusi General Information. Suggest niya daw sa staircase at saka sa gate stainless. Ang sagot ko dito, conforme kay client.
Yan, kasi alam naman natin ang stainless, triple ang presyo kumpara sa mga ordinaryong bakal na ginagamit po sa renovation. So ayan po, shoutout po sa mga nagtanong. Yan, papunta tayo ng ano ngayon mga karokas, papunta tayo ng Anyana Beller East para makapagbigay po ng update. Tapos babalik na lang ako dito sa phase 3 mamaya. Tara! Galing na ako rito sa phase 3 pero babalik tayo rito mamaya. Grabe talaga. Tama nga yung sinabi mo, may history talaga na. Kasi kakabit kayo ng bubong. Hindi lang yun, nagbuhos kami ng ano. Oo nga, napag-post. Ayun, grabe sa brown. Dilim-dilim. Oo nga. Ay. Yan, papunta muna tayo ng Tansa. Yan, asikasuhin ko muna yung first payment ng client natin sa phase 4. May bago tayong gagawin doon. Yun o. Si Sir Eman Olaire, shoutout. Yan, tapos dadaan tayo ng Anyana Beller East. Update tayo. Tara. Okay na tayo rito. Ayan na, umuulan. Gaya nga ng inaasahan natin. Papunta tayo ng Anyana Beller East ngayon. Umuulan malamang dun. Piktado na naman yung trabaho natin. Nandito na tayo sa Anyana Beller East. Yan, magandang araw nga po pala kila client owner. Hindi ako makababa. Tsaka naiwanan ko yung payong. Yun na yung sitwasyon doon. Medyo mataas-taas na. At nagbibiga na po sila. Yan, umuulan. Sisilang sila. Paano pag ganyan? Pag hanggang mamayang hapon? Na umuulan. Wala naman tayo magagawa eh. Kasi pagka pinauwi mo naman yung mga yan, pina-stop mo ng trabaho eh, nandito rin lang din sila. Hindi naman sila makakauwi. Yung mga taga-Lumina, may pagkakataon pang umuwi. Pero ganoon din, mababasa din sila. Parang free na nila yun. Ang iba, ang ginagawa ng ibang mga workers, nagkukumpuni na lang sila. Nag-aayos sila, nagsasegregate sila. Yung iba, kagaya ng mga kasama natin, syempre nahihiya rin yan sila sa atin. Kapag talagang wala nang gagawin talaga, nagsasalansan sila ng mga gamit, naglilinis sila. Pero sa development at progress nung pinagagawa ng contractor doon sa manggagawa, sa madaling salita, talo. Lugi. Oo. Kasi sa isang araw, may schedule kami, may assignment kami. For example, ngayong araw na to, oo, kailangan na ilatag yung biga, kailangan ito na yung height ng poste, ito na yung height ng hollow blocks. So ganun. Kagaya doon sa phase 3, ang assignment namin doon dapat meron ng after roofing process, di ba? Dapat meron ng yun. Insulated na dapat ng yun, ng piping board. Tapos nakakabit na sana yung mga binili natin na PVC roofing. Eh umulan, yun ang tingnan natin mamaya. Paano yun? Ayun nga pala, biga yun, di ba? Sabi mo, yung bakal-bakal na yun. Ano ba yan? Bubuhusan yan? Hindi, assemble pa lang yan. Preparation pa lang. Marami pang gagawin dyan. Pero bubuhusan yan? Oo, bubuhusan yan. Pero hindi ngayon. Anong bubong yan? Ang bubong yan, extended yan dun sa bubong dun sa taas. Pero yero din? Yero din siya. Ba't kailangan biga? Ba't hindi pwede diretso bubong na lang? Kasi yung biga, maglo-load pa kasi ng another yan eh. So after nung CHB, maglo-load pa yan. At saka syempre, yung reinforcement niya, kailangan matibay yung pagkakagawa natin. Yung mga bahay kasi dati, wala nang ganyan-ganyan, diretso bubong na. Mga ubo. Diba yung bahay namin? Kaya, Hindi, yun, mga luma. hindi mo napapansin, yung kahoy niya, mayroong portion doon na makapal. Yun ang hindi niya napapansin. Kumbaga, kahoy niya yung ginagamit, pero gumagamit doon ng 2x2, pero may 2x4. So yun yung parang biga. Yun ang magsisilbing mas tibay niya. Yan, hindi nga pala tayo makababa, wala tayong payong, no? Nag-update tayo.
So mga 2 araw din tayong hindi nakapagbigay ng update dito. Si Doming tsaka si ano lang magkasama dyan. Si Kuya Doming, si Kuya Boy, si Kuya Marvin. Kuya Marvin tuloy. Si Marvin, si Master Jojo nandyan. Ayan, pakita mo yun doon sa kabila. Bakit may bakal doon? Alin? Ayun, Siyempre. nakababa. Oo. Nakita mo? Oo. Ano ba, hindi pa naman tapos sila dyan. Magsusuksok pa yun sila. Ang bakal. Ayan. Diyan mataas na yung extension natin. Ayan nga lang. Ulan. Ulan kasi. Painain lang natin ng konti. Ito mga karos, medyo humina na yung ulan. At may mga hollow blocks at materialis pa tayo rito. Yan, sana magkasya na po ito dun sa paikot natin. Firewall, tapos yun sa sidings. Ay, may mga bakal pa tayo rito. Yan. Bati tayo. Basa yata yung camera ko. Yan, may dumating tayo additional na phenolic board dito. 1/2. Magagamit po nila na pangporma ng mga poste muna. Tapos additional na DDoS at D3 na pako. Bin, good afternoon, Bin. Good afternoon, boss. Ayan, Master Jaja, good afternoon. Hi, good afternoon. Yan na, according sa plano ni client. Joe, kailangan ko pa naman yung laser. Kailangan ko yung laser sa'yo. Oo. Sa phase 3. Pero ano, kung gusto mo, huwag mo kalimutan, bukas pa naman nga eh. Ikaw na magdala sa Lumina. Bali, dito nga pala, medyo may allowance tayo, pero dapat 60 cm. Kaso nga lang, nag-suggest si ma'am na medyo iusog na lang. So dito mapupunta yung pinaka bar counter. Yung bar counter dito. Tapos, dito yung refrigerator. Ano pa to? Bakit ganito kalaki? May yan. May pantry. May pantry. Ayun, may pantry. May 2 pantry. Tapos dito yung pinaka, ano natin, lababo. Ginagawa ng Master Giorgio. Tapos dito mapupunta yung pinaka cooktop ni client or yung induction. Tapos sa plano, kaya medyo maluwag po ito. Nandito yung refrigerator. Ang balak yata kasi nila, pantry, magkabilaan. So ito ay naka-allowance na ng 30 and 30 cm. Ay naka-allowance na siya. Kuya Doming, good afternoon po, Kuya Doming. Taas tayo. Ito na yung ginagawa natin sa taas. Bali, dito may 3 opening ng window dun sa toilet and bathroom, sa pinaka hallway ng room at saka ng toilet and bathroom. Tapos ito sa master's bedroom. Yan, 2 window dito sa master's bedroom. So, may master's bedroom niya, hindi naman na ganun ka laki yung nabuo natin ng kwarto dito. Parang sa tansya ko, kasi magkakaroon pa ng spacing yan dito. Parang lumalabas na lang to ng 3 meter by 3 meter. Yan. May setback kasi, pero kung nakuha talaga ni client yan, medyo malaki-laki. So, biga. Ayan. Yan, naggagawa na si Kuya Doming ng poste. Para mabuhusan na natin to. Yan, tapos, partition, CHB. Tapos, kapag nabuhusan natin yung another CHB, tapos firewall.
schedule na po tayo for demolition dito. Yan, pwede na rin to. Then trusses, roofing. So parang ito po yun. Ito yung pinakakakalabasan niya. So ito yung dalawang window. So dito po yan. Tapos ito naman yung pinakamagiging perspective ng ating toilet and bathroom. So ito isa parang closet. Ang closet dito. So toilet and bathroom. Yun yung window at saka yung pinaka magiging separation niya yung online. Tapos meron pa siyang pintuan dito. Yan, may pintuan pa pala. Yan, bali ano na po to, isang buong part na ng area to. May pintuan naman pala rito. Tapos ito na yung sa pagpunta ng master's bedroom. Ito na po yung made-demolish pa natin tong part ng area na to. Yan na po yung magiging kwarto niya. Yan dyan banda. Nasikaso ni Kuya Doming. Pansin nyo, kaya wala muna kaming mga flashing dyan. So plain pa siya. Ayan, talagang hindi maiwasan, magiging makalat talaga. Kuya Doming, si Kuya Boy sa baba. Nakabuo-buo na rin tayo rito kahit pa paano. Yan, sa hollow blocks na lang. Tingnan natin kung madadagdagan pa. Kung magkakasya na. Sa nakikita ko, kulang yun kasi meron pa tayo rito. Sa TMB, yung magkukulang. So, alalay na lang tayo. Kasi ito pa pala. Kasintadahan pa natin to. Giging pader na to. Tanging liwanag na lang dito itong sa pinakamagiging pendant light niya. Tapos ito nga pala yung magiging perspective nito. So, banda rito, yung counter bar ito. Dito na siya kukuha ng counter bar. Hindi, ito kasi upuan niya eh. Ito po na to. Opo. Dito pa tayo. Yan ang pinaka-counter bar niya. Okay. Kasi may cabinet yun eh. Oo. Ayun. Cabinet niya sa pinaka-labi. Tapos, kaya ganito yung pinaka-opening niya, yung allowance. So, ganito yung magiging perspective. Sa gitna ng reps, at saka nakapagitan sa kanya yung pantry. No? Yung pantry. Mga karos, finishing, sa finishing to, yung pinapakita natin. So, sana tayo yung mag-finish lahat nito. So, ang gagawin po namin dito is yung kakaranta ng ceiling. Hanggang ngayon kasi hindi pa totally nakakapili si client eh. Tapos, sa contract namin, ito, yan, malalagyan po natin ng buhos yan. Tapos, according sa plano, yung pinakabutas ng kitchen slab. Yan, yung pinakabutas. Hindi pa natin nalalagyan ng kisame. Tapos yung schedule ng electrical, inuumpisahan na rin, bali doon sa dito. Inuumpisahan ni Kuya Boy. Kuya Boy, good afternoon Kuya Boy. Ito pa yung mga Coco Lumbers na mapapakinabangan pa natin. Tapos pinapa-segregate na po natin yan. Yung iba, ready to pull out na kasi hindi naman na magagamit. Yung iba, yan pinapasegregate na natin yung mga mapapakinabangan. Siyempre, mag-ano pa po tayo dyan, magpo-forma pa po tayo. Kasi itong sa, ayan, yung mga yan, baka hindi na magamit. Para mai-dispose na natin dito kada punta. Matanggal na po natin. Yan, yung bakal. Gagamitin pa doon sa lababo, tapos the rest doon sa ibabaw sa taas. Hanggang dito na lang po muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air East. Schedule for wiring na lang naman po itong sa pinaka carport roofing na ginawa natin. Tapos schedule na rin po kami doon sa wiring, doon sa naman po, sa may back extension. Tapos hanggang sa malagyan na po natin ng tiles yung floor. Ang magiging problema lang natin, ayun, kailangan yung back extension malagyan na po ng yan, ng plastering pag natapos po yung biga, para makapaglagay na po tayo ng
ng ng flashing. Kaya kung mapapansin nyo, may mga tumagos pa rin after natin mag-silicone. Pero hindi ganun kadami. Hindi ganun kadami yung tumagos na tubig. Ayan, dito. Meron pa rin. Yan, pero at least hindi ganun kadami. Yan, dito din. Yan, dyan lang, sidings lang. So, laking tulong pa rin. Bali, bago malagyan ng kisame ito, kailangan may ilagay talaga namin matapos namin yung flashing. Tapos, susukat na ni Mr. Jojo rito. Tapos para meron siyang design dito, no? Parang may trellis na design dito banda. Oo, nakapatong. Nakapatong sa lababo. Ganda ng bahay ni Ma'am pag natapos. Joy, ikaw na magdala. Yung laser. Lahat ba ito gawa sa aluminum? Oo, lahat. Lahat. Pati counter. Lahat gawa sa aluminum. Yung ano niya ito? Hindi. Gawa sa... May niche ba dyan? Hindi, ano? Ayun pala. Hindi. Yung ano, granite. Oo, granite. Ang ano siguro, baka may habol niya pa na baka mag-granite siya. Pero sa huling usap namin, tiles 60 by 120, yung mga ganun. Pero maganda sana kung may habol niya ng granite. Pero yung ganito kasi kalaki, napakalaking gastos na dito. Kasi 1 meter lang ako. 1 meter lang ako. Ang kaya, dahil yung daanan niya, Yung red, baka di magkasya. hindi magkasya. Tama, oo. Tama. Hindi na ganun kalaki. 73 ako yung red eh. 73. Pwede na to depensa. Sa 80. Ay, kasya. Pero ipapasok siya ng patagilid. Oo, tatagilid. Okay. Yan na. Segregation na ba yan, kuya? Segregation? Oo, yung wiring natin pala. Bukas na. Sige, sige. Nag-uulan-ulan eh. Yan, kagaya ng sinasabi ko. Pwede naman po sila sa iba pero yun nga, walang progress or walang development yung project. Uulan-ulan kasi. Pauwian na rin naman po. Update tayo. Bali, yun, may matatapos na tayo doon sa back extension area. Nakakaano na tayo rin. Nakaka 80% na. Tapos dito, kisame at wiring ilaw na lang yan. Pero napakadami pang hihintayin dyan. Kasi yung dito banda, dyan pinalulusot ni client yung copper tube. Dyan niya padadaanin. Galing po dito sa kwarto para nakatago. Or galing dito sa may living area. Yan para nakatago. Dito padadaanin. Hindi natin makukompleto yung kisame dyan. Nakahang yan or nakatenga muna kung wala pa po yung maglalagay ng copper tube line. Yan. Tapos second contract namin, ayun, yung ginagawa doon sa taas. Ito yung extension ng slab at saka yung handrail. Demolition ng pader dito banda. Ayan, dito sa may banda sa paglagpas ng carport. Kakaroon ho kasi ng sliding yan. Yan, tapos yung demolition doon, pati roofing trusses at saka yung CSB laying ng toilet and bathroom sa taas. Yan, another yon. Bali magkakaroon ng tatlo na yung TNB rito. Sama yung extension sa taas. Roofing and trusses, may ceiling and electrical works. Yan po yung mga gagawin. Tapos yun dito banda, hindi ko pa alam kung ano magiging final kasi ang suggestion namin sa kanila, kung mag-extend lang kami ng bubong, mag-extend lang kami dito, parang prone siya sa tulo. So baka naman pwedeng palitan na lahat, pati ito, kasi yung iba dyan nabubulok na. Tapos may tulo dun sa bandang gitna ng kwarto. Yan, baka pwede na nating palitan lahat, baka kayanin ng budget. Tapos hindi pa stainless gutter yung ginamit dito sa harapan. Yan, naiipunan din ng tubig. Naiipunan siya ng tubig. Yan, para lahat ng flashing bago maayos natin, pati yung bubong mapalitan natin na makapal. Yan. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin sa Anyana Bel Air East project.
mukhang uulan pa. Sana makauwi ng maayos yung tropa bago mag-uulan-ulan. Kaya ilang minuto na lang naman din eh. Medyo nagtagal nga po pala kami sa sasakyan. Hindi ko kami nakababa agad. Sa 1 oras din po kami. Ngayon lang huminto yung ulan. Yan. Nandito tayo sa pinakamalapit na tile center lang. Yan, bumili tayo ng 14 pieces na tiles. Halaga lang nito nasa 100 lang to 150 pesos. Ilalagay lang naman natin sa ilalim ng lababo. So, makinis naman na yan. Tapos ang ilalagay natin yung may pagka-ceramic para sobrang kapit niya sa simento. Kasi nakapaano yan eh. Nakapailalim. Yan, binili na natin para bukas diretso may kabit kagad nila. Para saan niya na Bel Air East project to, sa ilalim ng lababo. Yung presyo ng tiles 14 2,100. Lumiwanag na ngayon, no? Tapos basain. Tapos mambasa, no? Nakabalik na tayo ng phase 3. Yan, bali nahinto yung trabaho dito kasi umulan ng malakas. At ayun, balik sila sa pag-welding. So time check is 4:17. Pero kung hindi sana umulan, natapos sana nila yan. Ayun. So ang aasahan na sana natin dyan, dapat meron na pong ano yan eh, may Pisum board. Tapos meron na po siyang mga PVC roofing. So dahil hindi nga nila matapos, ayun, dahil nag-uulan-ulan, yan, tinutuloy na lang ni Kuya Richard to. Yung tiles. Dito naman tayo sa kabila. Kamusta po? Nag-uulan ah. Natapos? Oo. Yan. Natapos nila. Buhos. And sa pinalipat, tas nilinis po nila yung narito. PVC roofing. Yan. Yeah, okay na. Sadya nga lang po talagang nakaano po yung ano natin dun. Yan, medyo lagpas according sa sukat. Tapos ito, para magkaroon tayo ng separation dun sa kabilang bahay na nakaslab din. Yan, meron po siyang sukalo. Tapos itutuloy po natin yan, yung sukalo niyan, papunta rito hanggang sa dulo. Kapag itong slab ay medyo tumigas-tigas na, bali bukas. Kung mag-uulan bukas or sana ampun lang, magiging pabor po sa slab natin yun. Mas maganda kasi nabababaran siya ng tubig hanggang sa matapos yung curing time niya para matibay-tibay. Dito, wala kayong nakitang masyadong tubo kung hindi yun lang yung orange at saka yung sa waterline. Gawa ng, ang ano po natin, ang mga exhaust pa nandun na po sa ano, sa dulo. Gawa ng kanya pa naman po kasi yung lupa na yun. Yan, nilagay na po natin. Yan, susunod na trabaho dyan, yung mga plastering sa likod. Tapos curing time lang tayo rito. Pero yung mga binakbak na pader, bali ito mga binakbak na pader na to, pwede na po itong palitadahan para maayos na siya. Pati dito.